61, 62, 263 steps. Para sa inyo ang tingin sa lahat ng umakasangga. Good morning mga kalakwatsa. So it is 2 o'clock in the morning and we're planning to go to Baguio. So kaya maaga kami aalis. We are planning to catch the 4 o'clock bus ride para around 9 o'clock or 8 o'clock Dito na doon tayo. Yes. So tara. So, kitain na namin mga friends namin and see you later. Eto na nga kami sa terminal ng Victory Liner. Mga kalakwatsa, akalain nyo naubusan kami ng ticket. So kung kayo ay pupunta ng Baguio sa peak season, make sure to book your tickets online. Eto kami, nag-arkila ng van. May kasabay kami mga others, pero masaya naman. Yan, stopover, kumain ng tupig. Almost 6 hours inabot yung biyahe namin. So mga kalakwatsa, dito kami ngayon sa Lion's Head. Ito ang aming first destination sa aming itinerary. Of course, if you guys are passing by Cannon Road, there's no better welcome sign than the Lion's Head. Ayan na siya, puntahan natin. Nasa likod yung mga friends namin. Alin, Meron din dito mga bilihan ng mga pasalubong. Pero ang pinunta talaga namin dito is yung Lion's Head. Ito talaga yung marker. Symbol na nasa Baguio na. Pag nakita mo to, sabihin mo sa sarili mo, welcome to Baguio. Lakwacha. So now it's 10 a.m. and andito na kami, nakarating na kami sa aming accommodation. So ayan, pasok kayo, ipapasyal namin kayo dito sa loob. Nandito kami sa Mega Tower 2. Nakuha naming place dito, binook namin sa Airbnb. Dito lang siya sa Session Road, malapit lang siya sa SM Baguio, actually 1 stone away lang. So ito yung itsura ng place. So yan, kung makikita nyo, kompleto na ng mga gamit para sa pagluluto, ayan. And natutuwa ako dito kasi, kung makikita nyo, may ref. Kasi syempre, gusto namin na medyo makatipid kami dito at hindi masyadong magastos. So balak namin is bibili na lang kami, mamamalengke kami ng food namin for lunch later. And actually for dinner pala, kasi balak namin mag-lunch sa SM Baguio kasi malapit lang naman siya. So, ayan, after namin mamalengke, syempre for dinner namin and breakfast na rin tomorrow. Ayan, may kita nyo may TV, may isang dining table with 4 chairs. Tapos eto, dalawa siyang, bunk bed. Ayan. Pero kita nyo naman, di ba, ang lapad. So, dito kami ni Love at yung friends namin, dyan, tigisa sila. Kasi ito yung cabinet. May cabinet din siyang kasama. Yan, nakasampay na yung mga damit ko na nakaplan na isusuot ko for this vacation. Tapos, ayan, eto, di ba? At syempre, ang hindi mawawala, ang favorite ng mga boys. Actually, hindi lang boys, favorite namin lahat kasi lahat kami dito is, alam mo na, ayan. Gusto nyo makita yung ganito siya kataas. Ayan, check nyo, di ba? Ayun. And actually, ayan, nakakatuwa kasi siya, aliwalas, di ba? Oo, kahit mainit, maaliwalas naman siya. And this is only 7,400, 3 days and 2 nights. O, di ba sulit? Ayan, nasa kung ako sa inyo, hanapin nyo to. Mega Tower 2, Texon Road, dito lang sa Session Road. So mga kalakwatsa, we're not gonna waste any more time. Kahit pagod pa sa biyahe, diretso na kami. Bababa na and we're gonna start our Baguio vacation. So we do have different itineraries kung saan kami pupunta. Siguro we're gonna tour yung mga malalapit muna. We're just gonna check the Cathedral, SM Baguio. But as much as we can for our 3 days and 2 nights stay, we're gonna try to cover as much tourist spots or tourist attractions here in Baguio. So tapos na kami kanina sa Lion's Head, one of the most famous landmarks in Baguio.
Tingnan natin as we go along, we're gonna do our itinerary. So ayan, at dahil gutom na nga kami, nag-lunch muna kami dito sa SM Baguio. Kasi malapit lang din naman siya dun sa tinutuluyan namin. Tapos eto yung view mula sa third floor ng SM Baguio. Breathtaking, di ba? So mga kalakwatsa, kakatapos nga lang namin mag-lunch sa SM City Baguio. And our next stop is one of the famous landmarks here in Baguio, Our Lady of Atonement Cathedral, popularly known as Baguio Cathedral. So itong place na to is famous for having 104 steps from Session Road. So pag chinek nyo yung mga hagdan na yan, pag nilang mo daw sila hanggang pababa yung paikot papunta sa Session Road, it's equaling to 104 steps. Hindi ko na nabilang kanina pero silipin natin yung church. Hindi na natin papasukin kasi I think masses are ongoing, pero at least kunan natin siya ng footage. So, ito yung Baguio Cathedral. Meron din siya mga food shop sa kaliwa niya. Medyo maraming tao because masses are ongoing. Ayan, tapatan lang sila ng SM Baguio. At dahil nga peak ng pinagbenga season and at the same time Baguio is also celebrating the Chinese New Year, kung ano-anong events ang madadaanan mo while walking along Session Road. Eto nga, naglalakad lang kami, may danaanan pa kaming fashion show. At eto nga yung kaibigan namin si Ali, titig na titig. So mga kalakwatsa, eto binabaybay namin ng Session Road. Eto nga pala yung other side ng Baguio Cathedral. The one that I was talking about earlier, 104 steps to Session Road. Ayan na yan. Bilangin natin. So it's 4 o'clock in the afternoon. Binabaybay namin ang Session Road. Yan, ito nga pala yung pinaka-sentro. Yan, Center of Commerce ng Baguio City. Kami nila tumatawid. Papunta kami ng Burnham Park. Yes, pupunta kami ng Burnham. Kahit galing na kami doon, of course, since part ng vlog namin is to show famous tourist attractions here in Baguio, sama pa rin namin yung Burnham Park. Saka last time naman na nagpunta tayo dyan, love, is gabi, di ba? Oo. So hindi natin talaga masyado nakita yung kapaligiran. Ay, nagpunta rin pala tayo ng morning. Morning, oo. Gabi and morning, Yes. ganyan. Tumatak sa akin yung yung gabi kasi tayo night market nun And magna-night market din tayo ulit ngayon. Yes. Kasama namin yung mga friends namin, ayan. Si Maine at si Ali, gutom na sila, nag-shawarma na. Street foods galore kami Yes, later. food galore kami ngayon. And, Cheat day. yes, and mga kalukwatsa, kung itatanong nyo, though palapit na ang summer, kung malamig pa rin sa Baguio, yes. Lalo na ganitong hapon. Malamig pa talaga rin. siya. Malamig pa rin. And mga kalakwatsa, kung napapansin nyo, medyo marami ang tao ngayon, di ba? Not only is it because it's the weekend, it's pinagbenga season ngayon sa Baguio. So ito yung flower festival nila. Yung parade nga pala, it's gonna happen on March 1, bali next week or next Sunday pa yun. Pero at least this is a peak of the pinagbenga season, and once again, we'll get to experience it. Merienda.
At kung napapansin nyo mga kalakwatsa, punong-puno ng bulaklak ang Burnham Park because for the 2026 Pinagbenga event, ang Burnham Park ay magiging sentro ng tinatawag nilang Landscape Exhibition and Design Challenge. Yun ang pagandahan ng arrangement ng, kumbaga, exhibition ng pagandahan ng floral arrangement. Kaya samot-sari mga bulaklak na ang gaganda tingnan. At kung mapapansin nyo rin mga kalakwatsa, hindi namin na-feature dyan yung lake. Kasi nga, Burnham Park is undergoing rehabilitation. Bali yung lake area niya ay inaayos. Tapos, based on the information that we got, it's gonna be completed bandang May 2026 pa. This park is also surrounded by different coffee shops and stores where you can buy good food and of course merchandise or souvenirs that represents the Igorot culture. Now on a regular day, this is famous for its children's playground, skating rink, biking area, orchidarium, the Melvin Jones football field, and of course, yung lagoon na unfortunately closed during nung time na nagbisita kami. Good morning! So, good morning mga kalakwatsa. This is our second day dito sa aming Baguio vacation. Eto, 9 o'clock in the morning, maaga kami gagalaw. And it's time para puntahan yung mga itinerary namin na dapat pasyalan dito sa Baguio. Yes! Ayun, tingnan nyo yung linalakad Mga namin. friends namin, hello! Tumapakit kami dito. Oo. Ayun, matirik siya. Oh. Matarik. Kaya dahan-dahan yung lakad. Mostly mga daan dito ganun eh. Kasi nga syempre bulubundukin tong Baguio eh. Ayan. 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 Sige. So samahan nyo kami ha sa mga Yes. pasyal namin for today. Ayun. Lakad na muna kami papuntang Session Road ulit. And maghahanap na kami ng masasakyan. Papunta sa anong first plan natin, love? Yung Igorot, no? Ayan. Igorot Kingdom. See you there. See you! Yan, so dito kami sa Session Road. Now, papunta dun sa sasakyan namin sa papuntang Igorot Kingdom. Ayan, as you can see, they are, actually, it's the peak of the Pinagbenga season. Kaya ganito, ang daming tao. The street is closed. Ang daming mga bazaar at saka activities na available. Parang naghalo na nga eh. They're celebrating the Chinese New Year. Kasi puro pala yan, no? At the same time, it's the flower festival. Yung Pinagbenga. Kaya di ba? Tama-tama yung punta namin dito. Yun lang. Hello. So to reach Igorot Stone Kingdom, punta lang kayo dito sa may public market at nandito na ang jeepney station papuntang Tamawan. So bali sabihin nyo na lang sa jeepney driver na ibaba kayo sa Igorot Stone Kingdom at mismo sa tapat nun kayo ibababa. So payo ko lang iskapit kayong mabuti guys ha, kasi wala pa yata akong nadadaan ng patag dito sa Baguio. So ito nga yung first stop namin sa aming itinerary dito sa Baguio, ang Igorot Stone Kingdom. Kaya inuna namin to, paghahabang maaga pa since it's a Sunday, alam namin na ito yung dudumugin. Kaya tingnan nyo naman, no, yung pila. Diba? If we come at a much later time, siguro, mas mahaba pa yung pila niyan. Kaya siguro pag may uunahin kayo, o kaya pag pupuntahan nyo to, tiyempo nyo na mas maaga kayo pumunta para hindi kayo mahirapan. So pagdating nyo dito sa Igorot Stone Kingdom, diretso kayo sa may ticketing booth. 130 pesos per head nga pala for adults, 100 for kids, and for seniors 100 din. Children 3 years old and below, libre na.
So after payment, diretso na kayo sa entrance. Eto, sasalubungin kayo ng dalawang giant igorot. So you'll be able to find different attractions inside the place or the facility. Marami dyan yung mga St. Bernard, available for picture taking. Ayan, no? Cute na mga doggy. Naka-shades pa. Tapos, picture taking beside the giant igorots. Pwede rin kayong magpa-picture on top of the horse. May pony pa. And of course, meron silang booth where you can rent igorot costumes para feel na feel nyo yung paggala nyo sa loob ng Igorot Stone Kingdom. A few moments later. Morning po, boys. We're here on the bus. Love! Uy! Uy, ang dilim! Meron dito. Yun pala. Gold mine. Siguro minahan to ng ginto dati. No? Ay, Galing ang pagkaka-portray nila ng ano. yung mga igorot kasi, di ba, miners talaga sila? No? Kaya nga, di ba yung sa Mindscape? Oo. Ito, sa exit din dito. Nandito na lang tayo nag-exit. May palabas din. Una pa Pero lang feeling ito. ko kami talaga yung gold. So, nandito nga tayo sa Igorot Stone Kingdom. Bale, 130 pesos yung entrance. And sabi ko nga kanina, kung ito yung pupuntahan nyo, maaga pa lang pumunta na kayo. Kasi sobrang dami ng tao. Well, ang gist naman itong lugar na to, it's a hand-stuck stone structure that represents the Igorot culture. Kaya pag tinignan nyo dyan sa baba, para may mga Igorot dance, it all represents Igorot culture. Ayun, no, ang galing. Napakaganda ng architecture nitong lugar na to. At feeling ko pinapalaki pa siya eh. Ayun, no, yung banda dun sa part na may lupa. Feeling ko mag-e-expand pa yan eh. Bali pa ikot siya. Para siyang giant maze. Yan. Mag-uumpisa kayo sa right, paikot. Meron din mga attractions dito tulad ng bicycle zipline. Ayan, nandiyan yung registration area. 500 back and forth na yun. Tapos meron din mga food stalls. And of course, yung mga the common attractions like picture taking with St. Bernards.
horseback riding, yung pag-rent ng Igorot outfit, tulad ng friend namin na magbabike na, naka-Igorot outfit pa. What? Yan, no? Sige, tara, ikutin pa natin itong lugar na to. Second stop namin is Baguio Botanical Garden. This is formerly known as Imelda Park, famous for its flora. Now, entrance dito is 100 pesos per head. Nakakatuwa dito. Entrance pa lang, excited na ako sa kung ano mga makikita ko sa loob. Sabi ko nga, if ever kasama ko si mama dito, matutuwa siya. Kasi plantita yun eh. Tapos ang gaganda ng mga bulaklak. Nakakatuwa namin yung pine trees, salatang nasa Baguio ka. Tara, samahan nyo kami. Check natin yung iba pang mga halaman dito. Punong kahoy at mga bulaklak. Dahil itong lugar na to, paikot lang siya, na punong-puno ng mga bulaklak. Napakagaganda. Meron din mga shop sa loob. Ayan, may replica pa doon ng Golden Gate. And may mammoth. Ayan, no picking of flowers, syempre. Kumbaga, pag ikay plantito at plantita at mahilig ka sa nature, paradise sa'yo itong lugar na to. So mga kalakwatsa, katatapos lang naman sa Botanical Garden, 600 meters away, paakyat, nandito tayo sa The Mansion. Bale, ito ang summer residence ng ating presidente or kung sino man presidente na nakaupo. Ayan, no? Ang nakakatuwa dito, actually 2 years ago galing na kami ni Love dito eh. Oo. For some reason, ngayon ko lang ito na-experience na bukas yung gate niya at nakakapasok ka dito sa Kasi bungad. di ba before, sarado daw. Sarado, Tapos oo. doon lang kami sa labas talaga Oo. nagpicture, ganyan. Eto siya, kung makikita nyo. Ipopost namin yung mga pictures namin before. Pero pag makikita nyo naman, banda doon off limits na kaagad. Of course, for security purposes yan. Pero nakakatuwa siya tingnan. Ang Malacanang ng Baguio. And one of the must-see places here in Baguio is Wright Park. Famous for its horseback riding services and of course, ideal for nature lovers. Napakalapit lang yan from the mansion. Ayan, no? Tatawid lang kayo.
Our second to the last itinerary is Diplomat Hotel. Ayan no, dumilim na ang paligid, but we decided to take a taxi na rin para mas mabilis at saka paakyat yung daan para hindi na kami mahirapan. So pagdating nyo dyan, babayad na naman ulit kayo. 10 pesos lang naman, napakamura. So, good afternoon mga kalakwatsa. We're still on our second day sa aming Baguio vacation. And after namin gumala kanina is bumalik muna kami ng hotel para mag-freshen up. So since sarado yung Session Road, nag-taxi na lang kami pupunta dito. It took us about 10 to 15 minutes taxi ride, including the traffic. So umabot siya ng 150 pesos from SM Baguio. Nandito kami ngayon sa Diplomat Heritage Hill and Prayer Sanctuary, aka Diplomat Hotel. Yan. Ayan no? Matagal na kasi talaga namin gusto pumunta dito ni Love. Gusto namin talagang i-visit yung place na to. Kasi kami ni Love, mahilig talaga kami sa mga documentaries and mga horror movies, ganyan, and mysteries, ganun. So, ayan. Iba pala talaga, Love, yung feeling pag makita mo talaga siya up close. Parang, basta iba yung ano niya, yung vibe niya eh. Ewan ko, medyo sinasabi nila spooky, pero Yeah, for me, sa akin kasi hindi ako naniniwala sa multo eh. Pero wala lang, just for fun. oo. Tingnan natin, ikutan natin yung lugar. Total, ano lang naman eh, hanggang labas lang naman tayo eh. Kasi nga, ano na yan eh, condemned na lugar. Diba? Oo. Pero yung ano niya, yung intrigue sa history niya is napakaganda. Ayan. Tapos napakita mo rin sa kanila yung biggest Oo. 10 commandments na nasa Guinness Book of World Record. Ayan no, nasa Ayan. harap lang namin ni Love. Sa pagpasok pala dito, ang unang bubungad sa inyo, yung recipient ng Guinness Book of World Records na pinakamalaking 10 Commandments building. Ito. Ayan no. Ayan, makikita niyo sa likod ko. Dito. Ayan, no? Nakita mo pa siya dito. Ayan. Ayan. Usod. Ayan, no? Ayan siya. So, para siyang yung tablet ni nahawak ni Moses in-enlarge. Ang Ayan. galing no, Love. Nakakatawa. Nasa Baguio yung ano, ang biggest 10 commandments. Galing. Kasi Guinness pa talaga ang Pinas. Yan. Pag pupunta nga pala kayo dito, recommended rin talaga na mag-taxi kasi matarik. Oo. So, tara, ikutan na natin itong Diplomat Hotel. Sana may makita tayo. So, eto siya from the side. Ayan. Tingnan natin kung may makikita din sa mga bintana. Akyat tayo, galing dito sa gilid. Yung history nga pala nito, mga kalakwatsa, is this one started as a convent na naging Diplomat Hotel nga. And sabi nga nila that this place is haunted dahil during the Japanese occupation, maraming naging biktima nun. Tara, Love. Ooh. Ayan yung loob niya. Ano tsura niya? Medyo nagbabounce lang yung reflection eh. Oh. Pili pa tayo. Ano kasilip? I think this is one of the hotel rooms. Kasi tingnan mo yung ano, yung sink, di ba? Maganda eh. Pang CR ng hotel.
namin sa Diplomat Hotel. Yun. And dahil madami-dami kaming nakain ng lunch, so eto na yung magsisilbing pantanggal ng or pamburn ng fats namin. Ayan. Ayan. Oo. Siyempre, cheat day pag nasa Baguio. Siyempre, sa sarap ng pagkain Siyempre dito. naman. Ito na yung susunog sa kanya. Sabi nga nila, it's 300 daw to 307 steps. Bilangin natin. Bilangin natin. Tingnan That's the natin. only way to go. 61, 62, 263 steps. Two 2,000 years later. So mga kalakwatsa, from down below up to the grotto, I counted 263 steps. Ngayon, if you add these steps papunta dito sa, I believe this is the convent na private property, it will total to 300 steps. So 300 nga siya. Whew! Tingal. At ang bilis na naman po natapos ng araw. At syempre dahil second night namin dito sa Baguio, hindi namin palalampasin na mag-night market ulit. At syempre, eto kami ni Love, palakad-lakad. Ang saya pala talaga dito sa Baguio, lalo na pag February. Kasi ayun nga, February is Pinagbenga Festival Month. And syempre, Chinese New Year din. Ayan, ang daming turista, di ba? Para sa inyo awitin ko, sa lahat ako nakasagad. On our third day, maaga kami ni Ali gumising para bumili na ng ticket sa Genesis. And ito ang nakakatuwa sa Baguio, lalo na pagkapistahan. Bibili na lang kami ng ticket, may nakita pa kaming parada. Actually, itong parada na to is, I believe, the Parade of Clans, native, mga katutubong clan ng Benguet. Ayan, no? May mga nakakabayo pa. Actually, dream ko yan eh. Yung pumasok sa office na nakasakay sa kabayo. So good morning mga kalakwatsa. It's a beautiful Monday morning. And this is our third and final day of our Baguio vacation. Naka-ready na yung mga tickets namin. We booked an advance or we did an advance booking sa Genesis. Tinrabaho na namin kanina umaga yon. And right now, we are once again in Session Road. And since may time pa, kami ni Love ay dadaan sa Camp John Hay. yon sa Camp John Hay kami pupunta. Oo. Yan. So, papunta doon, we decided to take a jeep na naman. Bababa lang kami malapit sa Igorot Park dahil doon daw ang sakayan. Yan. So, see you there. So, dito sa tabi ng Igorot Park, ito, sakay lang kayo ng Scout Barrio. Ito yung jeep papuntang Camp John Hay. 14 pesos din ang pamasahe dito. So ayun na nga mga kalakwatsa, dito kami ngayon sa Camp John Hay. Bali gusto lang namin pasyalan to kasi syempre pag sinabing Baguio, ang Camp John Hay ang isang matunog na scenic spot dito sa lugar na to. So ayan, pasyalan kami dito before kami bumili ng pasalubong kasi 3 p.m. kailangan na namin umalis dito sa Baguio, pabalik na ng Manila. So after mga 10 to 12 minutes lang of jeepney ride, eto na nga. So check natin kung anong makikita dito. Sikat ito dahil sa lush pinery niya, mga pine trees. If you're a nature lover, mag-i-enjoy ka dito. May mga shops din sa loob. And of course, yung John Hay Manor and the golf course is also here. So pasyal tayo, tingnan natin kung anong makikita natin sa loob.
So, eto mga kalakwatsa, nag-iikot kami ni Love. Nandito kami sa isang park, dito sa Camp John Hay. Pag ikaw naman ay nature lover, sigurado matutuwa ka dito. Grabe, the abundance of pine trees, fresh air, solid. You know? So dito sa Camp John Hay, no, hindi mo, kumbaga mabubusog yung mata mo eh. Hindi mo alam kung dito ka titingin sa nature or sa mga attractions nila. Nakakaaliw dito. Pag dinire-diretso mo pa yung kalsada na yan, John Hay Manor na yung hotel. Yun yung tutumbukin nyo. So, eto kami ni Love. Katatapos lang namin mag-ikot-ikot dito sa Camp John Hay. Hindi na namin binayba yung dulo kasi mga hotels lang naman nandun eh. Yan lang yung hanggang Hotel Lemonade lang kami. Sa dulo naman yung John Hay Manor. It's almost 12 p.m. Tirik na yung araw. Pero mahangin. Mahangin siya, oo. Eto, palabas na kami. And next itinerary natin, Love, our final agenda sa aming sa aming Baguio vacation is to buy pasalubong to For family and friends. for family and friends or whoever na gusto namin bigyan ng pasalubong. Ayan. So, oo. Sige, we'll see you sa pasalubong center. Like this video. Until next time, thank you mga kalakwatsa.